At bago natin simulan, ano ba ang purpose ng ating programa? Ito ba'y para manira? Ito ba'y para mang-apak ng kapwa-tao? Unang-una, kung mga-apak lang rin ako ng kapwa-tao, pinagsusunto ko na yung mga pastor sa labas. Ngayon, hindi naman pwede yon. Dahil ang ating pakikilaban, gaya ng sabi ni Pablo sa 2 Korinto 14:5, basahin natin mga kapatid, sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Pag sinabing hindi laban sa laman, hindi suntukan ito, hindi tagaan ito. Dahil kung ang inutos ng ating Panginoon Kristo, tagaan, suntukan, pinagsusuntukan na sana yung mga pastor. Hindi naman yun ang utos Ang utos, mga kapatid, mga kababayan, ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Ngayon, naninira ba tayo? Tuloy natin ang basa. Kundi sa harapan ng Diyos na siyang may kapangyarihang gumiba ng kuta. Ang laban pala natin bilang isang totoong Kristiyano, gigiba ng kuta. At ng mga maling hakat bawat bagay ng matayo. At isa dun sa maling haka, yung ginagawa ng isang relihiyon na napakalaki, na tinatawag na Iglesia ni Cristo Kuno, na naitatag ng 1914. Mga kapatid, mga kababayan, huwag tayong magagalit. Pag pinangunahan tayo ng galit natin at pag nanakit tayo, nang haras tayo, wala na tayong pinagkaiba sa mga demonyo na pumapatay. Bakit? Basahin natin ang 8:44:1. Ang sabi, kayo sa inyong amang dyablo. Meron palang mga anak ang dyablo. Bakit? Tinawag na ama yung dyablo At ang mga nasa ng inyong amang inyong ibigaw Ano isa sa halimbawa nun? Siya'y mamamatay tao buhat panangunat sinungaling. Kaya yung mga pagpatay, kaya yung mga pananakit, yung pagkakampi-kampi, yung pagtatalo, gaya ng ginagawa ng mga kulto, sa demonyo pala yun. At ang sabi rin ni Pablo sa 5:19 ng Galacia, gawa yun ng laman, hindi sa Diyos. Kaya kung may kilala kayong relihiyong pumapatay, nanggigipit ng kapwa, pag sa diskusyon, nananakit, nanggugulo, nanununtok, meron pa akong isang nakasalubong na miyembro nila, grabe kung makapagpatunog ng kamay, hindi sa Diyos yan. At hindi pwedeng maging totoo, itinayo ni Kristo na relihiyon yan. Dahil ang tinuro ni Kristo ng pakikibaka, ayon sa 2 Korinto 14:5, hindi laban sa laman. Ngayon, naninira ba tayo ng kapwa? Hindi. Dahil wala tayong pinatay, tayo ang napatay. Katunayan, ilang taon nang nakakalipas, napakarami nating santo ang mga pinatay. Kaya hindi tayo pwedeng maging katuparan ng 8:44:1 dahil hindi naman tayo pumatay. Tayo ang napatay. Kaya mga kapatid, anong purpose ng programa na ito? Hindi para manira, kundi para gumiba ng mga kuta. At bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, sino yon? Yung mga mangangaral na nagpapakilalang sila daw ay sugo ng Diyos. May sinasabi ang ating Panginoon Kristo dyan ayon sa Biblia. Halina't basahin natin mga kapatid sa 24:24 ng Mateo. Sapagkat maraming nagsiparitong mga bula ang propeta na magpapakita ng dakilang tanda at kababalaghan, ano pat maaaring iligaw ang mga hirang. Ang sabi pala ng ating Panginoon Kristo 2,000 years ago, marami palang lilitaw. Pag sinabing lilitaw, sulpot. Tayo kahit kailan, di naman tayo sumulpot Dahil itinayo tayo ni Kristo sa 16:18 ng Mateo, year 33 AD. At yan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Katunayan, pag binagbasehan natin ng historia, ayon sa 8:8 ng Hope, na read the book of history and see, iisa lang ang lalabas na ayaw basahin ng mga Iglesia ni Kristo at ng mga sektang itinatag lang ng tao. Basahin natin dito sa isang aklat, sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Nakalagay, the history of the Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About a 120 person. And that society was Jesus Christ found. Kaya ngayon, mag-uumpisa tayo sa isang tema, mga kapatid. Yung mga taga-ibang bansang nanonood, kahit saan man kayong panig ng mundo, sisimulan natin. At ang ating paksang pagsisimulan, mga kapatid, ano ang klaseng pangloloko na ginawa ng Iglesia ni Cristo sa kanilang palabas na Felix Manalo movie, na si Felix Manalo daw ay nanalo sa diskusyon sa mga pastorotot.
Halina mga kapatid, panoodin natin dito sa video na ito na ipapakita ko sa screen at ating panoodin. Kung ako lamang po ang nagsabi, ay huwag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo? Kanino nang galing ang aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos na tunay? Pakinggan po ninyo mismo ang pahayag ni Kristo sa Juan 8:40. Datapwat, pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo sa kanyang likas na kalagayan? Na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Iyan po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo sapagkat yan ang katotohanan na sinabi ni Kristo. Ayan, naipit na yung isang pastor, mga kapatid. Ituloy pa natin. Yung kalbong pastor naman, pupunta, magdipag-debate rin kay Manalo. Ginoo, magandang gabi. Ako naman ay pastor ng Metodista. Hindi ba ang sarili mo lang ang tinatamaan ng iyong mga sinasabi? Pagkat hindi aral ng Diyos ang iyong tinuturo, Ginoong Manalo. Kung hindi ang sarili mong aral, ang aral ng tao. Nagkakamali po kayo, Ginoo. Wala po ni isang aral ang itinuro ko sa kanila na mula sa akin. Ah, totoo ba yun? Ang lahat Tuloy natin. po ay pawang nasa Biblia lang. Anong wala? Hindi ba't ikaw lamang ang nagtayo nitong iglesyang ipinangangaral mo? Hindi po ako ang nagtayo ng iglesyang nasa Biblia. Sino po ba ang nagtatag ng iglesyang kinaaniba namin ngayon? Papasahin ko po sa inyo sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsispalaig laban sa kanya. Malinaw po mga kapatid na si Kristo ang nagtatag ng iglesia. Magaling daw, panalo daw dito si At Felix. ano po ang pangalan ng iglesia ang itinayo ni Kristo? Pakinggan niyo po sa aklat ng Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Iyan po ang iglesyang totoo. Iglesyang kay Kristo. Iglesyang sa Diyos. Ayun, mga kapatid. At dyan nagtatapos ang debate ko ni Felix Manalo, panalo daw siya. Pero unang-una, anong mga talata ang pinagbasihan ni Felix Manalo sa talata o sa movie para makapanloko ng tao? Unang-una, yung isang pasturoto nagtanong sa kanya, paano mo mapapatunayan na si Kristo'y tao? Binasa ni Felix Manalo yung 8:40 ng 1. Kung ako lang ang nagsabi, sabi ni Felix Manalo, huwag niyo kong paniwalaan. Si Kristo mismo ang nagsabi sa 8:40 ng 1, ang sabi tika ni Felix Manalo. At sinasabi ko naman, ngunit pinagsisikapan niyo kung patay na tao. Magbasa si Felix Manalo tao! Na sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, aking narinig sa Diyos. At sabi pa ni Felix Manalo, nag-premise siya, ito ang katotohanan. Sinabi ni Kristo na siya'y tao. Kung di ka ba naman engot, hindi mo rayon mga kapatid kung di ka ba naman engot, bakit? Bakit pa sinabi Felix Manalo? Ito ituturo ko sa iyo kung nakikinig ka man, o yung mga alagad mo, lalo ka na Ramil Parba. Bakit pa sinabi ni Kristo sa 8:40 ng 1, gaya ng ipinaksa natin ng una sa first episode ng ang dating landas, na ako'y tao, instead na ako'y Diyos? Dahil unang-una, pag binasa natin ang aklat ng Filipos 2:5-8, basahin natin, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat siya Diyos, hindi naman pala tao, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan. Sunod, ang pagkapantay niya sa Diyos
Kundi bagkus sinubad niya ito't nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Nakitulad naman pala sa tao eh. Kaya mo lang naman sinabing nakitulad ka sa tao kasi hindi ka tao. Sunod, at siya'y nagpakababa. Ayun naman pala, Mr. Felix Manalo, na mayapa ka na lang, hindi mo man lang naintindihan yan, pati yung mga alagad mo, pati yung mga ministro mo, na kaya sinabi ni Kristo sa 8:40 ng 1 na siya'y tao, dahil ayon kay Pablo, na inutusan ni Kristo sa Filipos 2:5-8, siya'y nakitulad sa tao. Kaya kung paano ang tao umaamin na siya'y tao, ganun rin ang ating Panginoon Kristo. Bakit? Nasa kalagayang tao siya eh. At pag binasa natin ang aklat ni Juan sa 1:14 ng 1, nagkatawang tao ang verbo. At hindi porket nagkatawang tao siya at sinabi niya sa 8:40 ng 1 na siya'y tao, eh hindi na siya Diyos. Dahil unang-una, wala namang sinabi sa 8:40 ng 1 na ako'y hindi Diyos. At wala naman tutulang Iglesia Katolika Apostolika Romana na si Kristo'y tao. Dahil ayon sa CCC o sa ating official doctrine mga kapatid, si Kristo'y 100% na tao, si Kristo'y 100% na Diyos. At yun rin ang sinabi ni Pablo ayon sa 2:9 ng Colosas, na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos. Nananahan pala sa kanya. Nang siya'y maging tao! Tapos, kumbaga sa boxing, black eye na. Bakit? Si Pablo na mismo nagsabi. Tanong, sino bang nag-utos kay Pablo na magsulat ng mga bersikulo, magsulat ng mga talata? Basahin natin ang 14:37 ng unang Korinto, ang sabi, kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyo sinusulat ko. Na ano? Napawang utos ng Panginoon. Aba, lahat pala ng sulat ni Pablo, utos ng Panginoon. At isa doon sa isinulat ni Pablo na utos ng Panginoon, sa 2:9 ng Colosas, nananahan kay Kristo yung kapuspusan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. At kaya niya sinabi sa 8:40 ng 1 na siya'y tao, hindi Diyos, dahil nasa kalagayang tao at nasa kalagayang pagpapakababa siya. Ganyan nyo ba hindi naintindihan yan? Letra por letra na ito eh. Katunayan, nung nakita siya ni Tomas, sa 20:28 ng 1, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Eh kung nandun si Manalo, mag-aaway sila eh. Bakit? Hoy Tomas, mali ka. Tao lang yan. Sino paniniwalaan ko sa inyo? At sinong paniniwalaan natin mga kapatid? Si Manalo o ang mga apostol? Yung mga apostol na. Dahil hindi naman sila nagsusulat ng chismis. Dahil ang sinusulat nila, 1:3 ng unang 1, yung nakita at narinig nila. At isa doon sa nakita at narinig nila, 5:20 ng unang 1, ang sabi, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya ito, yung subject of the sentence na pinatutungkulan nun ay si Kristo. Dahil siya yung nagkatawang tao na naparito. Anong sabi? Sa makatwid bagay sa kanyang anak na si Yesu Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, yung isang argumento ni Felix Manalo, na para patunayan na sila daw ang iglesia. Sabi kasi nung isang pastor na kalbong pastor yun eh. Ano ka? Hindi ba pinatatamaan mo lang ang sarili mo? Bakit? Dahil ang itinuturo mo, aral ng tao. Sabi ni Felix Manalo, kahit kailan, hindi ako nagturo ng sarili kong aral. Dahil hindi naman ako nagtatag ng sarili kong iglesia. Totoo ba yan, Felix Manalo? Basahin natin sa registered mga kapatid ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, sa Security and Exchange Commission, kung sino ba ang kanilang founder. Ito ang ating mababasa mga kapatid dito sa ng Iglesia ni Cristo Atanasio Morte sa kanilang register. Ang nakalagay, that the founders of this association are, sino ang founder ng asosasyon nila? Felix Manalo. Kaya mismong si Felix Manalo kinukontra yung sarili niya. Dahil mismong pahayag ni Felix Manalo sa kanilang registered sa Security and Exchange Commission na ang founder nila ay si Felix Manalo. Ano ba ibig sabihin ng founder? Tagapagtayo. Sinong nagtayo sa kanila? That the founders of this association are Felix Manalo. E di founder nila si Manalo. Ngayon, ikinot siya yung 16:18 ng Mateo. Ang sabi, ikay Pedro. Hindi naman sinabi ng ikay Manalo. At sa ibabaw ng batong ito, hindi naman sinabing, sa ibabaw ng kapilyang ito, na may tusok, itatayo ko ng aking iglesia ni Manalo. Wala namang gano'n. Ang nakalagay, ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. Tanong, sila ba yun? Hindi. Dahil na-registered sila in 1914, not 33 AD. Because iglesia ni Manalo and mismong si Felix Manalo is not exist in 1st century.
Dahil nakapagtayo lang sila, nakapagrehistro lang sila, lumabas lang daw ang tunay na iglesia noong 1914. Sino maniniwala sa inyo? Lumang tugtugin na yan. Ngayon, kanino balapat yung 16-18 ng Mateo? Unang-una na itayo yan, mga kapatid, year 3380, which is first century. Ang iglesia ni Manalo, naitatag, nai-registered noong 1914. Which is matagal nang patay ang mga apostol at nasa langit na ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pala sila ito. At ang pangako ni Kristo dyan, kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa Kanya. Therefore, kahit anong relihiyon, kahit anong bansa, hindi maigigiba ang iglesyang ibinatag ni Kristo. Bakit? Dahil sa 11 ng Epeso, nasa panukalang walang hanggan ito. At wala namang ibang sinasabi ang historya dahil rekomendados naman tayong magbasa nun sa 8.8 ng Job na read the book of history and see. At ang makikita natin sa book of history na nilalapatan lang ng 16-18 ng Mateo, kundi ang Catholic Church. Dahil pag tumingin rin tayo sa history o referensya at pasugo ng Iglesia ni Manalo, basahin natin dito sa Pasugo 6, 1988. Nakalagay, even the circular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostle, leading a conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Therefore, once na magbasa ang Iglesia ni Cristo ng 16-18 ng Mateo, 20-28 ng Gawa, inaamin naman ng pasugo nila na ang true Church of Christ is the Catholic Church. Ano ka? O nanonood ba kayo ngayon, mga depender ng IEC? Hinahamon ko kayo ng face-to-face. Kaya nyo bang tindigan sa diskusyon nito? Hindi. Bakit? Mababatukan kayo ng pamamahala ninyo. Lalo na itong the revealers. Malupit ito eh. Sila daw ang may hawak na tunay na aral. Kung kayo ang may hawak na tunay na aral, ba't hindi kayo makapagpakita ng pagmumukha ninyo? At mismong pangalan ninyo, hindi kayo makapagpakita. Tanda ng kaduwagan at walang kaayusan. Kaya nga may proposal ako sa kanila eh. Hinahamon ko sila ng formal debate eh. Kahit saan lugar, ako pupunta sa inyo. Isusuksok ko tong kabilang pako sa hukay. Makalaban lang kayo ng diskusyon. Dahil naniniwala ako, 9:27 ng Hebreo, at kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay na minsan. Therefore, ang kamatayan ng tao nakatakda, hindi ako natatakot sa inyo. Anong pakialam ko eh, permisyuhin niyo ako. Basta ako, hanggang sa huli ng hininga ko, isisigaw ko, 2:13 ng Tito, si Kristo'y Diyos at tagapagligtas. At isisigaw ko, natatag lang kayo ng tao. Ngayon, binasa nila yung 16 ng Roma. Ay ka, ang sabi ka dito, magbatian kayo ng banal na halik. Hindi ko alam kung mahali ba na halik ang sa kanila. Binabati kayo lahat ng mga iglesia ni Kristo. Teka muna, Mr. Felix Manalo. Ang nakalagay sa rehistro nyo, Iglesia ni Kristo. Ang nasa Biblia, also in King James Version, Churches of Christ, plural yon. Ngayon mga kapatid, himay-himay nating talata ito. Bakit pa plural? At bakit bang nakalagay, mga Iglesia ni Kristo? Dahil nangalat na. Meron na sa Korinto, 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Meron na sa Judea, meron na sa Samaria, meron na sa Galacia, meron na sa Asia, nangalat. At yun ang sinasabi sa 9:31 ng Gawa ni Apostolo Pablo na sa kabuuan. At ang Greek interlineal nun ay Ecclesian Katholes, means universal. At ang meaning ng universal is a Catholic Church. Therefore, ang tinutukoy sa 16 ng Roma is a Catholic Church because that is Churches of Christ, plural. Nangalat na, 28-19 ng Mateo, yumaon kayo sa bawat bansa. Kalat na eh. At ayon sa La Sagrada Biblia, ang ating mababasa, basahin natin mga kapatid sa tunay na translation, dahil ito ay hindi kasalungat ng Greek. Ito ang ating mababasa. Basahin natin dito ang La Sagrada Biblia sa page lang, nasisira na ang ating folder. Wala na kasi tayong dito. Ayan, ito ang ating mababasa mga kapatid, nakalagay sa La Sagrada Biblia, letra por letra ating mababasa, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. 9:31 nung ko, bakit nangalat na kasi? At ang Greek interlineal, Ecclesian Katholes, means universal.
Therefore, the right translation of 931 of Book of Acts is the Sagrada Biblia. Basahin natin. Y Galilea, y Samaria, y eran edificadas en dando el tenor el Señor, e consuelo del Santo Espíritu eran multiplicadas. Letra por letra. Na ano? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dahil naisulat yan at naitatag yan year 33 AD. Ngayon, ano bang sabi ng Iglesia ni Manalo? At ano bang sabi ng historia tungkol sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? At sino ang nagtatag nito? Ng ating pinag-aralan na yung D6 ng Roma, hindi sila. Dahil ito'y nangalat. Naging churches, nagkaroon sa Galilea, nagkaroon sa Judea, at yun yung tinatawag na universal. At sabi sa 9:31 ng gawa, sa La Sagrada Biblia, yun ang Iglesias Katolika sa Apostolika Romana. At hindi rin naman pwede yung Iglesia ni Soriano yon. Dahil sabi ni Soriano, sabi sa 3:6 ng Efesos, pamagitan ng Ebanghelyo, naanib kami sa tunay na Iglesia. Kung kayo naanib sa tunay na Iglesia, nung wala pa si Soriano, nung wala pa si Nicolas Perez, sino ang obispo ninyo? Wala. Bakit? Sulpot kasi kayo ng 1980s. Therefore, hindi kayo yung tunay na Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. And according sa katuruan ng simbahan, ano ba ang Iglesia ni Kristo o ano ba ang Iglesia ng Diyos na lagi nating nababasa na kinaanliban ng mga apostol? Basahin natin sa CCC 8:11. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. This is the soul, Church of Christ, which in the creed we profess to be one holy Catholic and Apostolic Church. Katuruan ng simbahan yan. Di naman Biblia yan, utos At wala namang ibang simbahan na binigyan ng otorisasyon ni Kristo, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang sabi sa 16:19 ng Mateo, ano mang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. At hindi naman Biblia ang saligan ng katotohanan. Dahil nabuo ang Biblia, na-translate ang Biblia, nagkaroon ng chapters and verses ang Biblia, year 405 AD, with Pope Damasus and St. Jerome. Wala si Manalo niyan. Wala si Soriano niyan. Paano yan? Wala man lang kayo inambag sa Biblia. Tapos sasabihin nyo, kayo ang totoong iglesia, samantalang hindi kayo ang nag-compile at hindi kayo ang nag-translate ng Biblia. Anong tawag sa mga sulpot na ito? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Masakit na lang yung katotohanan nito dahil utos ito Gaya ng nasa 1:13 ng Tito. Anong sabi? Ang patotoong ito'y tunay dahil dito sawayin mong may kabagsitan sila. Kaya habang buhay ako, hindi ko kayo tatantanan. Sabi nga ni Mark Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Ako rin. Ako rin. Nandito si Brother Jared. Nandito si kapatid ni Jody. Nandito si kapatid na JB. Nandito ang grupo naming mga yot. Dahil hindi namin kayo tatantanan. O kaya nga alam ko yung isang kanta dun Yung ano bang kanta yon? Meron akong isang kanta. Yung lagi ko kayong kakamustahin. Yung sumulat ako upang malaman mo ako'y tapat pa rin sa'yo. May problema ka ba? Matutulungan ba kita? Sa akin ay huwag kang mangamba. Ha 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 la 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 la. Ayan. Ano pa ba yung kasunod nun? Tandaan mo naman ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kong ito'y di magbabago. Kahit malayo ka sa piling ko, umulan bumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Kamusta ka, mahal ko? Ayos ba? Kaya kung ginagawin ko sa inyo, mga protestante, umulan bumagyo, pupunahin ko kayo. Dahil yung utos ng ating Panginoong Jesucristo na ipinasulat niya kay Apostol Pablo sa 1:13 ng Tito. O kaya nandito ako. Kaya yun, mga kapatid, magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo, dahil yun ang bili ng ating Panginoon Jesucristo. Na ang sabi niya sa 17:11 ng 1, at wala na ako sa sanlibutan, at mga ito'y nasa sanlibutan pa, at ako'y paririyan sa iyo, amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga binigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Gaya naman natin, kailangan magkaisa tayo.
4-5 ng Epeso na isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Kaya mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating programa at ating napatunayan, palpak at puro panlolokot kabulaanan ang ginagawa ng sektang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo ayon sa Security and Exchange Commission. Kaya mga kapatid, abangan natin ang susunod na episode ng ating programa. Salamat sa Diyos. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.